Nakakaalis ng problema pag nakikinig ka ng mga sounds. Nakakawala ng pagod. Na minsan entertaining lang, ganyan. Pag walang magawa sa bahay. Nakakaliw, ganun. Oo, napapasaya, napapasigla. Tapos masarap pakinggan yon, nabubuhayan ng loob. Opo, lalo na pagpagod, tsaka nakaka-relax siya. De-stress, parang pantanggal ng stress. Sobra, kasi parang kunwari pag malungkot ako, pag naboboring ako, makinig lang ako ng music, okay na. Pag may problema ako, papakinggan ko lang siya, then parang nakakatulong na siya na gumaan yung pakiramdam ko. Kapag nakikinig ka, kahit na pagod ka, pag naririnig mo para bang napakagaan ang pakiramdam mo. Maligayang pagbabalik po sa Light Talk. Sabi natin kanina, meron tayong mga inanyayahan na batikan sa musika. Ang isa po ay kilala na natin. Siya po ay isang musician, songwriter, theater actor, at marami po siyang advocacies like yung Freedom from Death Coalition, Greenpeace, Jubilee South, Network. Walang iba po kundi si Noel Cabangon. Welcome to the show, Noel. Magandang gabi po. At maraming salamat. Salamat din. Sa panyaya. At ang isa pa po nating panauhin ay dati ko hong estudyante, kaya alam niyo nang gaano ako katanda. Si Father J. Boy Gonzales ng Kapisanan ni Jesus, paring Jesuita. Siya po ay Director ng Jesuit Music Ministry at Chaplain ng University of the Philippines. Welcome. Magandang gabi po, Bishop. Ayan, dalawang... teacher. Baka mali ang masabi ko. Hindi. Tapos na ang mga exams. Babag na. Ang ating pagtatalakayan, mga kaibigan, ay hindi lamang musika, kundi itong isang napakagandang aspeto na ang musika ba ay magagamit para sa advokasya, sa mga sinusulong nating pagbabago. Ang musika ba ay makakatulong para panibaguhin ang mentalidad, edukasyon, halimbawa. No? Kasi kayo ay may mga involvement sa mga organizations. No? Ikaw, Noel, ang dami mong pinapasukan. Ano ba talaga? Kung saan ako papasok. Ang tawag po sa akin ay kaladkarin. Wow. Dahil kung saan po may mga simposya at saka yung mga pagkilos para sa pagbabago, ganyan, at may mga advocacies, nandoon po ako. Naanyayahan po tayong magbahagi ng awit. Kasi po yung musikang mga inaawit ko at ginagawa ko ay ito po yung naglalaman ng mga tinatawag na social realities and commentaries. So, yun po yung, at ginagamit ko yung musika bilang vehikulo para maparating ang mga bagay. Doon sa mga nabanggit ko rito, na medyo marami-rami, baka gusto mong bigyan ng konting ideya ang ating mga manonood. No? Halimbawa itong Freedom from Death Coalition, ano bang advokasya niya? Ang advokasya po ng Freedom from Death Coalition, ito po yung paglaban para ma-cancel o ma-repudiate yung utang natin, mga panlabas na utang. Hindi lang panlabas, kundi maging yung mga panloob na utang. Na ito yung mga utang na lalong nakakadagdag sa suliranin natin ng kahirapan sa ating bansa. At ito po'y marami sa mga utang natin ay minana pa natin nung panahon, lalo na panahon ni Marcos, na binabayaran natin hanggang ngayon at hindi naman po natin napapakinabangan. Kaya parang ito yung diwa ng jubileo. Yun po yung diwa ng jubileo. Kaya po yung isa kong involvement din ay yung sa Jubilee South naman. Jubilee South po isang network naman ng mga South countries na also fighting for the cancellation of debt sa mga South countries. Tapos yung Greenpeace naman, ito naman po yung nag-advocate tungkol sa ating kapaligiran na dapat po natin iligtas dahil sa ngayon ay talagang nanganganib na ang ating mundo, no? Ang ating kapaligiran, nararamdaman po naman po natin at nararanasan dahil sa pagbago ng panahon, sa mga naamoy natin na klase ng hangin ngayon, at maging sa, di ba? Maging sa ating pang-araw-araw na tawag dito na pamumuhay, dapat maging bahagi tayo sa pagliligtas at pangangalaga ng ating kapaligiran. Meron ka pa yung katha, no? Katha.
Yung Katha naman po, ay ito po yung bahagi ng pagiging composer ko. Sa pong organisasyon niya ng Filipino Composers. At member din po ako ng PhilSCAP, yung Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. So yung pong pagiging kompositor ko, doon po ako kabahagi. Meron ba ring advokasya yan sa mga piracy, mga Yun ganyan? po, ang advokasya namin doon, yung piracy, yung welfare ng mga kompositor. Dahil sa tinagal-tagal na rin ng panahon, maraming mga kompositor sa atin ang tumatanda at namamatay na wala man lang nakukuhang benepisyo. Ganun May mga national artist pa nga tayo na talagang namatay na't lahat eh. Talagang they died a pauper. Pero mayaman sa likhang awit at saka musika. Nanganganib tayo. Kaya dapat may ano na yan, no? may tulong, may sulong para Magkasama na kami dyan. Magkasama na, oo. Ikaw naman, J-Boy. Of course, bilang pari at bilang Jesuita, pasan mo ang lahat ng advokasya. Pero bilang director ng Jesuit Music Ministry, ano ba ang isinusulong naman ng Jesuit Music Ministry? Sa ngayon parang pagpapalalim ng pananampalataya. Yun talaga. Tapos sa pamamagitan ng musika. Pero sa panahon ngayon, parang mas gusto kong ilagay yung aking attention, lalo na sa mga kabataan. Yung parang yung pwede silang maging masaya, maging katoliko o kaya maging kristyano, maging tao. Tapos sa pamamagitan ng aming mga kanta, mas nasasagot din yung kanilang mga pangangailangan at lalo-lalo ang kanilang mga tanong sa buhay. Ang pagcha-chaplain sa UP ay sa matagal na panahon ay associated with the Jesuits. Yes. Pag narinig mo Father Delaney, mga gano'n. At ikaw ba ang makabagong? Hindi naman po. Magaling. Si Father Delaney po ang aking idol. Kung baga, sa ngayon tinitingnan ko kung ano yung mga ginagawa niya dati sa UP na maaari ding gawin ngayon. Pero sa iba't ibang paraan na, kasi alam mo na, 1956, iba yung panahon nun. Pero ngayon, iba rin ang panahon. Kahit yung mga bata, iba na rin ang kanilang pagtingin sa buhay, iba na rin ang kanilang mga pangarap, iba-iba ang kanilang karanasan. Kailangan kailangan ma-articulate yung kanilang karanasan, tapos na ikabit sa pananampalataya. Itong mga advocacies ay lumilitaw bilang tugon sa mga nakikita nating pangangailangan na parang minsan ay nakikita nating hadlang para sa ganap na buhay at sa pangarap ng bayan. Kung ikaw ang tatanungin, Noel, may pamilya ka rin, Meron po. Ano ba itong pagbibigay mo ng sarili sa mga advokasya? Anong pangarap mo para sa Pilipinas at sa iyong mga anak? Siguro katulad din ng iba na nangangarap ng isang mabuting lipunan, isang lipunan na makatao, yung talagang kumakalinga sa pangangailangan ng mamamayan at para maging ganap ang kanilang pagkatao. Yung pag-ako ko sa ganitong responsibilidad ay kasama na rin nga po doon sa ganoong pangarap ng marami. Pangarap pa nga ng mga bayani natin, na Jose Rizal. At siguro nga talagang kailangan yung ipagpatuloy ito dahil hindi pa talaga siya ganap na nakakamtan. At siyempre, katulad ko, isang magulang, mayroon din akong anak. Gusto ko rin na sa kinabukasan, sa paglaki niya, ay maranasan na niya yung kaganapan nga na sinasabi natin. Ngunit, kung hindi man niya maranasan yon, at least nakapagpunla tayo ng isang bagay na maaari nilang ipagpatuloy. So, ganun po siguro. At sabi nga, dahil isa rin po akong aktivista, sabi din po sa UP nga na kung hindi ka kikilos, sino ang kikilos? At kung hindi ngayon, kailan pa? So, yun po yung siguro laging batayan ng ating pagkilos. Iho po na ang mga pangarap na binigay sa atin ni Noel ay pinapangarap din ni J-Boy para sa simbahan, para sa lipunan at mga kabataan. Marami pa ho tayong maririnig sa kanila sa pagbabalik ng Light Talk.